Busy si Sir Aris. Yan. Tatawagin ka namin Sir Aris later. Sir Aris, ano pong ginagawa natin dito sa ating workshop? So basically, dito sa ground floor, all ng Tinsmith works, electrical works, dito dinadaan, ginagawa sa baba. Then dun sa taas, dun naman lahat ng painting works namin. Alright. Tapos here, before ma-release yung unit, dito yung cleaning, buffing, car wash, tapos quality check before ma-release yung unit. Yeah, it's very important yung quality check, no? Paano mo may ensure yung quality check ng bago mo siya i-release sa mga customer, di ba? Yeah. Tapos usually, iba yung nagka-quality check dun sa gumawa. Oh, okay. That's a Pero good lalo na rin sa amin, we have two sets of workers. Meron kaming tinatawag na contractors, and the others naman, yung mga, we call them arawan, mga employees talaga. Okay. Kasi pag contractors kasi, ang main objective nila kasi, if they finish more, pakiyawan. Oh, ganun pala. Kung gaano karami nagagawa, no? Kung gaano karami nagagawa nila, yun yung kita nila. So kung mabilis sila, mas malaki yung kita nila. Okay. Yung employees naman, they are salaried. So when they go to work, they get paid. So yung mga employees mo na steady ang bayad is yung mga nasa front desk. Front desk, meron din ako dito sa labas. Okay. Before, hiwalay. But since yung volume is, we have heavy volume na, hindi na kaya ng contractor. Oh. So, usually we use yung mga daily employees namin for special clients, or we have yung mga VIP clients. Usually yung employees ko ang humahawak. Wow. Okay. Kasi you have to understand, pag contractors kasi, syempre, minamadali nila yung work. Kasi they get paid kung ano yung natapos nila. Mm-hmm. Tapos, since materials kanila rin, minsan, syempre, they control the materials. So, unlike with other shops na arawan yung employees nila, they control the materials. Kung sa amin, yung contractors namin, sila mismo nagko-control ng materials. Kasi if they don't, talo sila. Oh, okay. And if it's, for example, there's a back job, both talo sila sa labor, talo sila sa material. So they have to make sure na okay yung quality. Yeah, quality is very important sa talaga sa ganitong business. Hindi para kayo mabubuhay ng matagal. For how many years na kayo around 30 years na itong Makati branch. Grabe, 30 years. So yung trust na binibigay sa inyo ng mga customer is very na talaga, no? Ando na talaga siya. Andun na talaga. So, actually, we don't have, before we have marketing arm pa, but now more on, ako na lang. Kasi, nag-build na yung relationship. Wow, that's good. So, paano naman yung mga relationship mo sa mga tao? Kamusta naman kaya yung nila? Yung mga tao naman, kasi it's a small company, it's like a family. So, usually, ang employees ko kasi, including mga workers, more or less, dito sa branch ko around 30. 30 people. 30 people. Kasama na yung contractors, kasama na yung employees. Ayan, ang mga employees niya, may nagka-car wash. Tapos most of my employees, more than 5-10 years na. Wow, so talagang yung work relationship niyo sa mga employees niyo is just like a family, Nakakatuwa naman yung ganung setup. Ayan. Gusto mo yung video muna yung to go up. Aris, ano bang una natin ginagawa sa ating mga We do Tinsmith first. Since 90% of our clients are insurance companies, karamihan talaga collisions. Collision repair. So, dito, we dismantle first kung like this one.
we have to dismantle this one. Kasi before we could start any repairs, we need approval from the insurance company. Okay. So, we have to dismantle it. We have to check yung parts. Kung ano yung mga kailangan palitan. Pati yung mga nire-recommend namin. Okay. Kanino nanggagaling yung mga parts na kailangan para dyan? For the parts, we have accredited suppliers, brand new and surplus. The usual from Banawe, from Pampanga. Then, sa mga brand new Pasay. Yeah, it's saka very important yung may network ka, no? May mga kakilala ka. Pati ano yan, the more suppliers you have, the better. Tapos, siyempre, yung relationship with them, you prepare yung payment. Yeah. Kasi if hindi maayos ka magbayad sa suppliers, mahirapan ka. Like with us, insurance companies kasi as you understand, pag insurance, they pay. It takes them a while to pay. Like, lucky na yung magbayad sa ng 30 days. Oh. So kami, on our part, it's important yung suppliers namin would give terms also. Oo nga. So, we have terms rin sa kanila na 30 days para at least hindi naiipit yung cash flow. Yeah, ganun talaga, no? Pagka mayroon na establish yung relationship mo sa mga network mo, mas lalong mapapadali yung trabaho, di ba? Kung hindi maayos yung relationship mo sa suppliers, hindi ka makakautang. Totoo, tama so, yun. if hindi ka nakakautang, puro cash ka, hindi ka, pag nadidelay yung bayad ng insurance, may ipit ng flow ng cash mo. Yeah. So, pero pag sa mga ganitong tulad ng mga collision ng ganito, nagbibigay ka naman siguro ng mga expectation, ano, sa mga customer mo. Oo. Usually, pag pinasok sa amin yun, we'll provide them ng turnaround time. Yeah. We'll tell them whether yung parts available or not. Kasi merong parts na hindi available kahit brand new sa kasa. So, we have to wait for them. So, ganun siya. Tapos, Yeah. we have to meet yung expectations ng client na they should understand also na if it's insurance, before we could do anything, dapat na-inspect na ng insurance. Yeah. Dapat may approval. Yeah. Eh, of course, siyempre yung customer approval, ano? Tama ba? Yes, dapat may customer approval rin. Kasi minsan, may cost din for the client. Yeah, parang additional cost pa yon, mga So, ganun. usually it's pag insurance kasi may participation. Ah, din participation. ng tao. Okay. So, it's either deductible and depreciation. Wow. If luma na yung car mo, more than 3 years, you want brand new parts ikakabit sa car mo, you have a share on the parts. Yeah. So, ganun siya. So, this is the first step sa pag ano, no? This is Sa first sa workshop mo. Actually, ang first step talaga pala, sorry, checklist. Checklist, okay. So, pag may dumating na car, we have to Yeah. prepare the checklist. Lahat ng damage dapat nandun. Yeah. Para pag nilabas namin kung meron mang damage na hindi kasama, at least nandoon, maalam kung whether kasama ba siya sa re-repair or not. Yeah. Yeah. Thank you. Aris, ano ba yung susunod na step natin? So, ito, si Michael yung latero namin, Team Smith. Hello, Michael. Ito ang latero natin dito. Sikat yan sa Suzuki Ertiga Group. Oh, Suzuki. Yan Ertiga. ang sikat sa So, he handles yung dismantling and Team Smith. Okay. So, before any painting is done, kailangan ma-align niya yung mga parts. Ano ba to? Ma-Team Smith, malatero yung Malatero. Oo. mga damage na panel. Kung bagay, parang ibabalik mo sa original na ano. Sa original. Siyempre, before mo masilyahan, before naka-align na parang hindi masyado masilya, hindi makapal yung body filler niya. Oo. Para mukhang lata pa rin, ano? Oo. Tama. So, ito po tayo. Dinidismantle niya. Dinidismantle niya. Kasi para mapukpok na yung filter, Yeah. kailangan niya tanggalin yung siding. Yeah. So, ganito po ang paglalatero. So, next step natin, pag natanggal na yan, Pag napukpok niya na yan, kalatera niya na, ta-transfer na siya sa painting. sa painting. Sige. Punta tayo sa painting. Sir Aris. Ayan. Ito, nagre-ready na siya for painting. Ang ginagawa dito ay Ito naman sa painting. parang pre-finishing to, no? Yeah, pre-finishing. So, pag the body filler, Yeah. pag-kiss-kiss muna. Tapos, So, yan. pag nakuha na yung tamang lapat, saka siya ikakabit, then bubugahan. Ayan. Nice. Nicely done. Ito na yung next step So, natin. this one, nagsasanding sila to make sure na
makinis na yung panel. Tapos later on, parang wala naman itong ano eh. More on papatungan lang siya ng kulay para... Ay, ready for painting na siya, no? So, preparation yan. Yun. Preparation. Okay. Tama. So, yung next step mo is yung sa painting na, no? Yung So, finishing na ng painting. So, nakikita natin dito sa workshop ni Sir Aris kung paano talaga yung process ng isang automobile industry with regarding to insurance. So, ito yung mga step by step nila. So, after the painting, makakita na tayo ng finished product, siyempre. Ito, like this one, ayan. Kaya pinapadry na siya, pinapatuyo na siya. Afterwards, babak na siya. Yeah, so ito. Sa labas. Ano nasa baba. So, yun na talaga yung finished product niya. So, Kukumplituhin siya. So, before anything else, syempre, final check yan ni Sir Aris. Kung tama ba ang kulay, tama ba ang color shading. Very important yun bago niya mai-release sa, sa mga clients niya. Usually, pagka we clean out the car, para mas maliwanag. Yeah. Para makita mo kung pantay yung kulay. Yeah, alright. So, we're going down na dun sa, ito, yung nagbabapping na, no? Ano yung nagbabago mo? So, when the units are finished, scheduled for release, binabak na siya. Yan, making sure na dry na yung paint natin. Yeah. So, Pinapakita mo yan. Actually, ano yan, buo na yun. So, after buffing, car wash, and ready for release na yun. Like yeah. that. Nagwa-wax ka pa ba, Sir Aris? Hindi na. Hindi na. So, okay. Unless kasama siya sa package na ni-require ng client. Yeah. Pero pag if it's like insurance, we don't do it na. Okay. So, pero bago mo syempre siya i-release sa client, ano, kailangan malinis na malinis tulad ng ginagawa nun na, Kaya malinis, nakintaw. yeah. Ayun, bawang the usual na you do for car washing every week. Yeah. Ayan. Thank you, Sir Aris, for showing us the process sa workshop mo. Marami po kaming natutunan dito. Part naman ito, Sir Aris, ng iyong workshop. Ito yung mga mechanical works namin. Like ito, for overhauling. So dito binababa yung makina. Babaklase, titingnan ko na yung mga kailangan. So ito yung mechanic namin, si Darwin. Oh, one of your mechanics pala to, no? So ito sa engine repair na sila. Engine na. Yeah. Ano pa ba yung scope ng workshop mo dito? Dito, tune-up, change oil, overhaul. Yung transmission, we do it. Pero ang ano namin, if it's overhauling of transmission, kami lang yung nagbabaklas. Then, we subcontract na yung other works, overhauling Wow. ng transmission. Oo. So nakikita natin yung workshop nila dito. Very efficient. May change oil sila sa different different cars na kinikater nila sa kanilang client. So ito ang car lot nila. Medyo malaki, ang dami nilang kliyente. Nakikita natin, ayan si Lance, one of our group members. Ayan. During pre-pandemic time, siguro, in a month, nakaka 100 units kami.